Ito yung pinakabubong ng aming cottage. Wala, sira-sira na din. Tapos ito yung kubo namin. Ganun talaga kapag pag-aarin, sabi nga kapag pag-aari ng dagat, kukunin din yan in the future. So pasok yung tubig ng dagat dito kagabi sa loob ng kwarto. Sabi nga ng iba, dating ng panahon, wala nang putahan na. Kaya dami yung basura dyan, grabe kayo! So, ito, house tour, naka 0.5 yan. Matagal na tayo hindi nakapag-vlog dito, so papakita ko sa inyo yung dati pinapagawa. Yung sa bahay area dun sa vlog ko, nung kasali pa ako sa challenge. So, yan. Pero dito, dito, bakit ang daming tubig dito? So, dati itong tindahan, guys, pero yan, nawala na, naubos na. So, ito yung pinakabahay nila, guys. So, kagabi nag-evacuate din yung iba sa kanila doon sa amin. Nauga daw ang kanilang bahay. Kasi lang to, guys, so, pinaka-tagpi lang talaga, kahoy, mga plywood lang yung kanilang pader, tapos may mga tarpaulin, banig. Tagpi lang talaga, guys. So, kung gusto niyo mag-donate, guys, ng plywood or ng yero, guys, tatanggapin namin ng maluwag sa What's up, guys? Welcome back to Topsoil TV's channel. So, for today's vlog, it's November 10. And yan, bibisitahin natin ang ating kubo or ang tabing dagat dahil sa bagyong Uwan. Uwan. So, grabe, guys. Nakita ko sa picture. Kakawi ko lang kasi sa Wawa kami natulog kasi walang kuryente dito sa amin kahapon pa. So, ngayon, kakauwi ko lang. So, bisitahin natin yung kubo namin. So, nakita ko sa picture, grabe, sira na yung kubo namin. Nung nakita ko, grabe, ang sakit sa heart kasi sayang yung ginastos doon. Tapos, hindi pa namin nababawi doon yung ginastos. Kasi, ayan, wala pa nga kaming wala pa kaming mga naging guests simula nung nagawa yun. Dahil bagong-bago lang yung kakagawa lang nun after summer. So, tara, let's go. So, ayan guys, sa tabing dagat na tayo. And usually, bakanting lote to, bakante. Tapos ngayon, yan, nandito na nagsiksikan yung mga dagat, yung mga bangka. So, grabe, sagad na to kapag lumaki pa yung alon, kapag mas lumapit pa, wala na paglalagyan yung mga bangka. So, dahil ayan, kaya na yan. So, yeah, sagad na talaga yung mga bangka dito. So, maganda siguro, gagawin nila katulad dati, tatanggalin nila lahat ng mga kati para mag-kasya lahat ng mga bangka. Pero mahirap yan tanggalin eh. Mahirap din ikabit. So, tara. Ito na agad yung dagat, oh. Lapit. Grabe, guys. Napakalakas sa hangin. Matadala ako. Grabe, agad yung dagat, oh. Medyo lumayo pa siya ngayong umaga. Kasi, ayan, nakita lang yung pag-umaga. Pero paggabi, abot hanggang dun sa aming kubo. So, tara. Let's go. Ayan, kung nakikita niyo chocolate yung dagat, dahil usually ganyan talaga siya pag bagyuhan. Pero sobra yung pagka-chocolate niya ngayon. Para ngayon ko lang nakita na ganyan kaitim yung dagat. Grabe, no? Sana nilililig ako ang lakas ng hangin. Ang kubo namin. Iiyak ba ako? Grabe sa tayo dadaan. Oh my goodness, pati yung tingnan nyo sa lakas ng hangin ng bagyo. Yung puno, natanggal. Ang laki na ng nyog na neto. Tapos yun, natanggal pa lang natanggal ng hangin or ng alon. Oh, grabe. Kung nakikita nyo sa mga vlog, meron pa ditong malaking meron pa ditong kubo sa harapan namin ng pinaka-cottage. Pero tinanggal na siya kasi nga nadala din siya ng alon kagabi. So buti na tayo. Nakikita nyo, ito yung pinakabubong ng aming cottage. Wala, sira-sira na din. Tapos ito yung gate namin, sira na din. Oh my goodness. Ito tayo sa loob. Ang sakit sa heart. Buti, hindi ko pa napapatiles yun. Kaya, wag na talaga, wag na. Wow, grabe, oh. Yung mga ng talisay. Oh, ang laki ng sanga na to, natanggal. Tapos ito yung kubo namin. Dapat tinatanggal to kasi baka magagamit pa to, oh.
Dapat inaano na to, dismantle, disassemble na siya eh. So, ayan, guys, ito ang aming kubo. Let's go. Dito, pasok ka. So, ito na siya. Ang laki-laki niyan. Tapos, bagong gawa lang talaga siya. Ngayon, wala. Sira-sira na talaga. Ganun talaga kapag, pag-aarin, sabi nga, kapag pag-aarin ng dagat, kukunin din yan in the future. So, ayan, itong flooring niya, sira na din, giba na din. Hindi kasi siya dinaagapan kasi wala ang tatay, umalis, pumunta Alfonso kay Sir Ron's Bert. So, sayang itong mga pawid na ito, pwede pa itong magamit, i-disassemble lang eh. Tapos itong electric pa, pinabayaan na sa labas. Grabe. Tapos ito yung pinaka-kwarto. Inabot din ng tubig dito kagabi. Ayan guys, kung nakikita nyo, abot dito ang mga basura. So ayan, kita nyo hanggang dito yung mga basura, yung mga lupa, nandito na mga buhangin. So, ang layo niya kapag summer, ang layo na nito pero naabot pa din siya. So, hindi na natin siya mabubuksan kasi nakalak. So, pasok dito. Pasok yung tubig ng dagat dito kagabi sa loob ng kwarto. Grabe. Tara, bisitahin natin yung iba. Tignan natin kung hanggang saan na yung ilog. So, yun guys. Sagad na din dun yung mga bangka. Doon kay na kuya dyan. Tara, bisitahin natin si Tolits. Grabe, lakas ang hangin. Napayat ko na ako. Kaya abad kami sana. Nadabala ako sa lakas ng hangin eh. O yan, tinanggal na yung mga katig. Ganda mo yung kapak. Kamusta na Tolits? Nakalamakot. O yan guys, sagad na yung mga bangka dito. Pag tumas, wala na pagkakagano. O yan, sila, tinanggal na nila yung mga katig nila para magkasya-kasya yung mga bangka nila. Let's go. Grabe, ang lakas ng hangin. Tingnan niyo nga yung kubo ni Patsy. O, tinan mo, ayan na yung dagat. Tumaas na yung lupa, yung hangin. Dito, tamli ang kubo. Grabe. Thumbnail. Alright, so tara, punta tayo sa ilog. Okay. So yun guys, punta tayo ngayon sa ilog and parang pagsubok yung dadaanan natin. Maraming tao. Eh, si Daddy Shark! Daddy Shark, kamusta na? Ano nangyari? Sabi kayo kagabi. Kuya ng mga pwedeng ibenta.
So, hanggang dito na lang kami kasi wala na ako nakikita pagdadaanan namin. Ang layo pa namin doon sa ilog, ayun, no? Pero sa pagkakakita ko, ang laki na din ng bunganga ng ilog. So, grabe. Normally, ganun naman talaga yan kapag bagyuan, lumalaki yung ilog. Pero, sa katagalan, palaki na talaga siya ng palaki. So, sinasabi nga ng iba, baka pagdating ng panahon, wala nang bukahan na. Dahil nasakop na ng ilog at ng dagat. So, tara, balik na ulit tayo. Walang pinaka-problema sa buhay, laro-laro lang. Daming basura. Anong kinakaway-kaway mo dyan? Uy, ang dami niyong basura dyan. Grabe kayo. Kuya Jervey, kamusta na? Uy, ang dami niyong basura dyan. Grabe kayo. Sino? Si Kuya Jeff. Yeah, congrats kay Pototski. Congrats. Wala na. Oh, may mga tinga-tinga ka sa baby. Tara na, tara na! Silipin natin yung pinapagawang bahay ni Nanay Sara. Kung ano nang nangyari. Maganda sana kung nakalipat na dito yung mga anak ni Nanay Sara. Kasi yung, di ba yung mga anak ni Nanay Sara doon tumitigil sa kubo namin. So pinalikas namin sila kagabi. Maganda sana kung natapos na to, kung naayos na to, pwede sila dito tumuloy. Oh, di ba? So, ito, house tour. Matagal na tayo hindi nakapag-vlog dito. So, papakita ko sa inyo yung dati pinapagawa. Yung sa bahay area dun sa vlog ko. Nung kasali pa ako sa challenge. So, ito na yung itsura niya. Wow! Pwede na sila dito tumuloy. Flooring na lang talaga ang ano eh. Sa taas, sa kwarto. So, ito yung pinakababa niya. Mataas na siya. Mataas na yung pinaka-flooring niya. Diba? Malamig. So, ayan, tapos na din, nakabit na din ang bintana. So, ang paggawa natin dito sa bintana is 16,000. Limang bintana. Parang hirap niya buksan na. Ayan. Diba? Kasi hindi ko alam kung anong purpose ng mga X na nilalagay sa salamin kapag may bagyuhan. Kasi karaniwan may nakikita ko mga X, lalo sa mga establishment, nilalagyan nila yon. Hindi ko alam kung makakabawas ba siya sa pressure ng tubig kapag tumama sa kanila yung impact ng tubig. So, guys, i-educate nyo naman ako sa comment section kung ano talagang pinaka-purpose nun. So, tara, akyat tayo. So, yan, ito yung hagdan na medyo maano siya. Hindi ko alam, medyo makipot yung pinakabaitang niya. Dito mo, langhap na langhap ang lamig. Ay, ang lamig ang hangin. Tapos pag akyat mo dito sa hagdan, guys, meron ditong may mini restroom dito. So, mahirap siyang puntahan. Kailangan pa itong lagyan dapat ng railings. Hindi ko alam kung anong plano dito. Pero ayan, CR yun. Diba? Tapos, ayan. Meron na ditong bato spring. Tapos, ito yung pinaka-kwarto. Na agad siya, oh. Nabasa na agad. So, ayan. Meron din bintana dito. Yeah! Yeah! Nabasa na agad. So, itong semento, baka nabasa na din to. Adhesive pala to. So, ayan. Bale, 2 kwarto. Ang ganda. Ayos na to, oh. Ayusin na lang yung flooring. Pwede na nilang tuluyan. Parang samantala. So, ganun din sa kabila. Yan. Pero dito, dito. Bakit ang daming tubig dito? Saan siya nagmumula? Ay, kailangan siyang ipa-waterproofing kasi naglilik yung tubig sa dingding. So, ayan. Kailangan itong ipa-waterproofing. Baha sa loob ng kwarto. Hindi din pala pwedeng tuluyan pa kasi walang harang dito sa pinakaharap. Tignan nyo, open na open yung harap na yun, no?
So, mali pala ako. Hindi pa pala siya pwedeng tuluyan kasi napasok pa yung tubig sa pinaka-kwarto. So, ayan, open yan. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Sabi ni Nanay Sara, parang ano daw yan, salamin daw lahat yan or kalahati lang yung salamin. Parang ganito, kalahati lang. Tapos, yan, ito yung gilid. So, dito yung bahay ni na Kuya Jeff. So, buti natanggal na yung pinaka-andam yun dyan na nakahang sa second floor or third floor nila. Kasi pwede siyang, may nag-comment pwede siyang ibalibag ng hangin. So, buti tinanggal na nila. So, ayan. Ang ganda din ito kapag natapos. Ang laki. Hindi ko alam kung bakit hindi nakasagad itong mga poste sa dulo. Kung bakit nasa gitna siya. Tingnan nyo, meron siyang space dito. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nakasagad. Kasi in-extend to eh. Pero sana, itinapat na lang nila sa poste. Tara, baba na tayo. Nakakatakot bumaba. Ang liit ng mga steps. Uy. Ano? Ang liit ng mga steps, guys. Dito, sa baba, pwede silang tumigil dito. Pero ano naman siya, na maganda naman yung pinag-evacuate nila dun sa bahay ni na Ate Panyang dati. Yung may tindahan dun sa kanto, sa labas. So, yun. Let's go. Sara na. So, ayun guys. So, ito yung dating tindahan ni na Ate Panyang. So, buti, dito pinag-evacuate itong mga kasamahan natin. So, ito yung nakatira sa kubo natin. Dito sila pinag-evacuate. Ni Ate Leia, tama? So, thank you kay Ate Leia. Minatuluyan sila. Okay naman kayo dyan. Wala lang kuryente, no? Meron kayo kuryente? Meron na, kakahan na. Kakamero lang. So, yung buti naman may kuryente na. Pero kagabi ko. Sa kayo natulog? Doon sa kabila. Pumasok na din pala sa pinaka-kwarto no, yung tubig kagabi. Buti nakaalis na agad kayo. Alright, dyan muna kayo. Sige. Let's go, win na tayo. Ito yung ito yung tag dito. Ating kamag-anak dito, kamustahin naman natin. Kamusta guys? Hindi naman nilipad ang inyong bubong? Hindi na, mamatay ka na. Para si Antuki lagi ng tulog. Lagi ng tulog! Paano kinalalo? Lagi pang tulog. Maya, manas ka na dyan. So, ito yung pinakabahay nila guys. So, kagabi nag-evacuate din yung iba sa kanila doon sa amin. Nauga lang. Nauga daw ang kanilang bahay. Nauga lang. Kasi ano lang to guys, so pinaka-tagpi-tagpi lang talaga. Kahoy, mga plywood lang yung kanilang pader, tapos may mga tarpaulin, banig. Tagpi-tagpi lang talaga guys. So, kung gusto niyo mag-donate guys ng plywood or ng yero, guys, tatanggapin namin ng maluwag sa puso. O, ano naman kinakain mo? Pansit Canton. 30 tong patong na yun. Hindi pwede magtayo ng hindi ko alam kung pwede sila magtayo ng bato. Pwede naman daw kung may magdo-donate, kung may budget. So, dati itong tindahan, guys, pero yan, nawala na, naubos na. Sila din ang kumakain ng paninda nila. Meron pa silang tinda. Ano yan? Insenso at Kamangyan. Si Kamangyan Vlogs. So, labas. So, guys, nananawagan po ako. Baka po gusto niyo mag-donate ng mga ganito. Ano ba tawag dito? Mga plywood. Talagang butas-butas na yung kanilang pader. Alright. Guys, tingnan nyo yung aso nag-evacuate din nasa tuktok. Pakita mo, ang taas niya, no? Ito yung pinaka-lupa, oh. Nandun siya sa pinaka-tuktok, may ginangat-ngat na buto. Nag-evacuate din ng aso. Guys, tingnan nyo, napakakalat ng paligid, mga dahon-dahon at mga basura nagkalat. Go play. Dine.